Tickets. Presented by Concert Republic. Get your tickets now. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Mga awit, Kabanata 37, talata 3 at 4. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. TMC Philippines, in partnership with Pasay City LGU for the benefit of the livelihood projects of the city government, Mayor Emmy Calixto Rubiano present Rock of the 80s. Rock of the 80s, featuring the hottest tribute band to Bon Jovi, together with our very own 80s band, Progeny and Pancake 80. On March 16 at the Cuneta Astrodome, 6 p.m. Tickets are now available at smtickets.com and all SM Ticket outlets nationwide. Rock of the 80s is brought to you by Jag Jeans, Midas Hotel and Casino, Nasty, Crazy Carabao Beer, and DZXL 558. Ang kalsada na sobrang traffic, bawat motorista na dumadaan rito ay halos wala nang nakikitang solusyon. Pero huwag nating kalimutan, 38 taon ang nakalipas. Sa kalyeng ito, nagtagpo ang iba't ibang landas at nagbigay ng pag-asa sa buhay ng bawat Pilipino. EDSA, People Power Revolution, 38 taon. Isang paalaala mula sa DCXL News. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Usunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DCXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Manila, Filipinos in America. Kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yan, naririnig kayo, Congresswoman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat Mahal Kita. Kasama batikang radio broadcaster na si Don Lino Celie mula sa Amerika. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA. Sapagkat Mahal Kita. Sapagkat Mahal Kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa himpilang DCXL 558. I'm coming home to stay. Maraming beses na kitang nilayasan. Ilang beses, napakaraming beses na sa tweet-tweet na. That's right. Ang oras natin dito sa Metropolitan New York ay en punto eksakto 1 minute past 9 p.m. ng Sabado. At dyan sa inyo, Agahan, 10:01 ng Sunday. That's right. Dami kagad nagpapadala sa akin ng Viber dito. Let me just remind you, yung mga sa live nakikinig na YouTube, so Sapagkat Mahal Kita, magkakaroon ng konting delay ang palatuntunan ito. Tayo'y live sa DCXL, pero tayo ay hindi mapapakinggan ng live sa YouTube. Now, eventually, perhaps after an hour, ay magkakaroon na kayo ng access dito sa kabuuan ng darating na palatuntunan ito. Okay? So,
last week, ang pinag-uusapan natin ditong mainit ay si Pastor Kibuloy. At siya pa rin ang laman ng mga mainstream ng mga pahayagan, pati sa YouTube, Facebook. Dahil hinahanap siya ng Senado. Dahil nagbitaw siya ng mga salita na hindi daw talaga siya darating sa 5 ng Marso sa Senado. Kaya maririnig niyo po ang kanyang mga kinaing at medyo mabibigat yung mga binibitawang salita ni Pastor Kibuloy. That's correct. You know? Now, also, mabuti naman at ang presidente ng Senado na si Mitch Zubiri ay pinirmahan karaka-raka yung hinahanap ng kagalang-galang na Risa Hontiveros, isang outspoken na senadora. Nasa na isupuy na. That's right. Lunes nandun na kagad. Kaya nakarating ito kay Kibuloy at nagkaroon ng reaksyon ang partido o kampo ni Pastor Kibuloy. Pakinggan natin itong sinasabi nila, especially itong si Ronald Llamas, na ito ay political guru ito Marunong talaga ito sa politika You know? At sinasabi niya na hindi siya naniniwala sa bulong-bulungan na wala nang matawag doon, Mr. D. Gonzales, tiwala ang mga senador kay Mitch Zubiri. Personally, I think that's wrong. Wala silang dahilan para sila, magkaroon ng duda sa kakayahan ni Mitch Zubiri, ang Pangulo ng Senado. Ngayon, narito yung analysis ni Llamas nung narinig ko siya sa isang television yan sa Pilipinas. Maganda yung kanyang paliwanag Let's hear it. But I doubt kung merong seryosong effort para palitan yung Senate President at this point. No? At this point. Without undermining yung mga dynamics between the Senate and the House, without undermining possible reklamo within the Senate itself, tingin ko walang seryosong effort para palitan yung Senate President. Mahalaga kasi ay yung agenda ng Senate. Sino ba nagdadala nito for now ang Senate President? Ikalawa, yung suporta ng Presidente. Hindi ko nakikita na yung suporta ng Presidente sa Senate President at this point ay nawawala. At ikalawa, yung majority support ng Senate President ay at this point hindi rin nawawala. Approve. That's right. So, medyo kumpante ang posisyon ni Senate President Zubiri. At may mga na-monitor tayo ng mga nagbibigay ng kani-kanilang komentaryo, ang mga senador, na buong-buo, solido ang kanilang tiwala sa Pangulo ng Senado. We just would like to be fair with Mitch Zubiri dahil, medyo sinaltik natin ang sinaltik yung issue ng subpoena last week. Ngayon, lumalabas na pinirmahan niya. Although questionable, wag na natin balikan yon. Questionable in the sense lang na bakit nahuli, bakit na-delay. Meron ba siya itinatago? O gano'n, keso malapit niyang kaibigan itong si Kibuloy, siyempre mag-iisip po yung mga tao, gano'n. Kaya nagkaroon ng bulong-bulungan na malamang na ito matanggal sa Senado. Hindi gano'n ang sistema. Ang reaksyon naman itong si Kibuloy
ay hinahamon niya itong si, Senador Risa Hontiveros. Pakinggan natin. Ikaw, Risa Hontiveros, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinagamit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagbabayad, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na at aking freedom, ang aking constitutional rights. At sumagot, of course, si Senator Risa Hontiveros. Pag pong pabiktim, ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan nyo. Dahil bineba niya yung dalawang investigasyon ng komite, ay nag-issue ang Senado ng sabina laban sa kanya. Isasam po yan ng Senate Security. At binababalaan ko sila, no? Pag hindi sila nagpakita sa susunod na hearing, March 5, isa-cite ko sila in contempt, aaresto ko siya. For the board, iwakan itong mga mahihirap dahil yung ating mga witnesses ay nanatiling mahirap at nananatiling mahirap. Pero may iwakan. At yan si Apollo Kibuloy. Nako. Anyway, hindi raw atin si Kibuloy sa ikalima ng Marso, narinig natin itong si Senador Risa Hontiveros na malinaw na sinasabi niya, iko-contempt ng Senado kapag hindi umaten itong si Kibuloy. Then, sabay noon, pag wala pa ring reaction, aarestuin na. Nako, mukha yatang itong mga magbabalik-bayan ng mga kausap namin kanina dun sa restaurant niya sa Jersey City. Yun ang time na pupunta sila eh. Doon pa naman sila pupunta sa Davao. Mag-ingat-ingat kayo doon. Pagdating doon, hindi naman kayo dapat makihalo riyan. Dahil mukhang ang salita ni Kibuloy, talaga raw ni Cindy Gonzales, lalaban siya ng paspasan eh. Na maririnig natin ngayon dito sa palatuntunan natin. Sapagkat mahal kita. Recently lang ito, mga 72 hours nung sinabi niya. Una muna itong sinasabi ni Kibuloy na meron ng nakaputong na 2 milyon sa kanyang ulo. Ang ulo ko po ngayon, ipatong na $2 million or 100 million pesos. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition ng kanila, hindi na po extradition. President Bongbong Marcos, ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo lang ipalikwak at binigay sa kanilang kamay. Kung kanya ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mabigat. Ako, tinamaan ng Judas. Pangulo ng Pilipinas yan. President Marcos. May paghamon si Kibuloy. Bakit ganon? Baka ito'y maglabo-labo na ng palitan ng salitaan. Well, malalaman natin yan next week. Pero ito ang pinaka-latest na
sinabi nitong si Pastor Kibuloy sa mga paratang sa kanya na siya ay nanggahasa ng mga kabataan, hindi niya pinususweldo yung kanyang mga tauhan doon sa, ewan ko kung kulto ang dapat itawag dyan o Christian faith group ng samahan ng mga Kristiyano. At yung mga sinasabi na siya ay hindi nagbayad ng taxes at samut-sari, kasama pati CIA, kasama ang mga FBI na naririnig niyang sinasabi ng mga mainstream commentators dyan sa Pilipinas, pati rito sa Amerika, kalat sa mga tabloid ng mga Filipino. Well, sinagot lahat yan ni Pastor Kibuloy. Pakinggan niyo maigi dahil ito ang kanyang pahayag. Ngayon, ito po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinusurveillance. Sinusurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat lilikwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Tumating po sa aming kaalaman sa mga sandali ito from reliable sources, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ang kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is not, as if it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga. Murder. Yan po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, noong 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang hinihintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa ating sariling bansa ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyaga ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos. Huwag kayong magkaila. Buhay ko ngayon ay nanganganib sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto lang gawin sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinusurveillance ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok, pinagkikipang pintuan, pinagkikipang lahat ng aming pamamahay sa loob, linikwak lahat ay gagawin nila dito sa ating bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Bakit ako naging hadlang? Hindi ko alam. Bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son? Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan. Ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte. Kagagabaw po kaming lahat. Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Isi-search ang aming lahat ng compound at hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Sapagkat wala po kaming ganun, ay sila po may kagagawan nun. Hindi po pwede yun. Maano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng giyera? Ano to, panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo-kayo lang? Pagkatapos, pwede nyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness para
ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan. At pagkatapos, ipapatong ninyo sa amin. We will resist you. Hindi kami violent, pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo. Lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin na magiging witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kami, titigin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo, kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat yung gawin, at ilang oras. Hindi to open-ended eh. Kailangan meron sa CCC namin ng judge na gumawa ng search warrant pa ito pagka hindi ninyo nirespeto ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapakan ng aming rights. Hindi din namin tatapakan ng rights ninyo bilang kayo ay nasa batas. Ikagalang namin yon, pero igalang din dito kami kasi meron kaming mga narinig na ginawa ninyo ng mga evidensyang peke. Tinamnan ninyo pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin. Religious community po ito. This is a spiritual community. Once tumapak kayo dyan, respetuhin ninyo. You are on holy ground. Yan po ay mahal na mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin. Hindi makikilan sa inyo. Titingin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Pagkatapos, lilingangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos, magtatayo kayo ng sariling korporasyon. I-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos, biglang-bigla, lilipat niyo doon sa inyong bagong korporasyon. At pagkatapos, itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bantari at sasabihin niyo, ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganon. Mangyari ang mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandali ito. Dememorize. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung wala Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sa mga lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI, at sino pa ang kanilang mga kalamay dito na pinagbibili na nila. Ako, hindi ako drug lord. Minsan hindi ako nakatikim ng droga. Mahal kong kababayan. Nagtatago ako sa aking sariling bansa. Sariling mga compound namin na pinaghirapan. Hanggang sasabihin ako saan nagpapalimos. Pero yung namin pong sinusulisit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. May 5 wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Arawat gabi kapag nakikita namin ang mga kabataan Pilipino. Pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila. Mapahara na wala pong bayan. Pagkatapos, ang kababayan natin na iposta kung may tumutulong man, politika at may kabayaran. Nag-defense po kami sa mga pag-aliposta. Pagilira, inamin namin yung kasi malakit ang dinamin sa langit. Ngunit pagkakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila. Tumutulong pa ako sa Amerikang yan. Nagtodonate ako doon sa mga layong lugar tulad ng Palatsiyan na hindi nakapag-aral ang mga bata. Pumalag kami ng napakalaking library para sila makapag-aral mga Amerikano po yan. Hindi kilala ba nila yun? Kung ako binigyan ng pampalitan na helicopter dito para mapunta ko lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ng mga bata na walang bayan? Kasalanan ko ba mayroong SMNI ang magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot? Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko? Sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko. Iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno kayo ay magkaroon ng kalayaan muli. Una-muna sa aking kababayan sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders sa papatayin din, at sa lahat ng Pilipino sa nagmamahal ng kalayaan. Nako. Talagang umuusok. Si Pastor Kibuloy. Ang narinig nyo.
Well, in fairness, mga nakukuha naming mga impormasyon dito sa Estados Unidos, in fairness sa gobyerno ng Amerika, in fairness sa Federal Bureau of Investigation, una, narinig nyo na sinasabi ni Kibuloy na siya ay may 2 milyong patong sa ulo, meaning na wanted siya. It's true, wanted siya. Nandoon siya sa taas ng listahan ng FBI. Pero walang nakaputong sa kanyang 2 milyon. You know, we connected with the Federal Bureau of Investigation dito sa Washington, D.C. You know, I personally spoke to the agent. Sinasabi, no, that's not right. There is no such thing as $2 million against that person. So, kailangang ipaalam natin yan sa mga nakikinig. Okay? Pangalawa, yung kaso nitong si Kibuloy dito sa Amerika, mabigat eh. Yung nangyari sa kanya doon sa Hawaii, it involves human trafficking. Nagdadala ng mga tao rito illegal sa Amerika. In addition, may mga nahuling barel. Bakit hindi niya ipinaliliwanag yon sa mga kanyang, you know, masasabi natin, umuusok ng mga pahayag? Official yun. Yun eh, si Pastor Kibuloy. Hindi yun spokesperson. May mga barel. Eh bakit nagkaroon ng gano'n sa kanyang private jet? Sa makatwid, yung sinasabi ng gobyerno ni President Marcos dyan sa Pilipinas, may katotohanan. Yung mga ahensya riyan, including the NBI. At meron ding in fairness din kila Senadora Risa Hontiveros, meron silang dahilan na in aid for legislation, masugsog kung ano talaga yung samahan na yan. At ano ang koneksyon ng may Sunlight ba yun, Miss Cindy Gonzales? SMI. Media. Si Kibuloy ba may-ari nun? Yung bang may-ari nung helicopter? Yung ba may-ari nung private jet niya? That's right. At totoo ba na siya ay nananamantala ng mga kabataang babae? So, ang Senado, ang gagawin lang, hindi siya para i-prosecute dahil walang prosecuting power ang Senado. Yan eh, nasa hudikadura. That's true. Halos pareho lang naman dito yan eh sa Amerika. Kaya mas mahalaga na ang grupo nitong si Kibuloy, especially siya mismo, humarap siya sa Senado sa 5 ng Marso. Hallelujah, you know. Dahil yan ang pagkakataon, kung sino man ang nakikinig ng mga followers ni Pastor Kibuloy, sabihin niyo sa kanya, pagkakataon daw niya yan na mailahad niya sa taong bayan dahil maririnig niya sa buong daigdig. Kung may katotohanan o walang katotohanan, yung sinasabi ng mga tao laban sa kanya, especially yung mga tumitistigo. That's right. Eh kung tatahimik siya, magtatago siya, sinasabi niya talaga, I'm in hiding. Ako'y nagtatago sa sarili kong bayan. Ako'y sinusugsog dito ng FBI at ng CIA at kung sino-sinong karambas.
Bakit ganon? Di pumunta ka dyan sa Senado, diyan ka magsalita, nang marinig ng taong bayan, ng buong daigdig, na walang katotohanan, lahat yung mga paratang sa'yo. Pero may natitira kang kaso rito sa Estados Unidos ng Amerika, kaya ka sinusurveillance ng FBI. Hindi ko alam kung bakit kasama ang CIA. I have no idea. Hindi yung teritoryo ng CIA. FBI lang. You are on the top list, wanted ng Federal Bureau of Investigation. That's true. Ngayon, oras na para mag-commercial ang DCXL at babalik tayo at pagpapatuloy natin itong ating mga pinag-uusapan. Back to you, DCXL, commercial. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hirap magpahinga? May mga gamot para dyan. Pero, relax. Mag-Efficacent Oil. Sa unang amoy at hagod, ramdam ang ginhawa na trusted by all. Unahin ang trusted ginhawa. Unahin ang Efficacent. Methylsalicylate Top 4 plus menthol is the generic name of Efficacent Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Oil, ang mura at pinagkakatiwala ang ginhawa na pamana ng pamilyang Pilipino. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, butika, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, butika, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Direct from the Vaudeville Theatre in London's West End. The Simon and Garfunkel Story, live in Manila. Saturday, March 2nd at the Theatre at Soler. Featuring Simon and Garfunkel's biggest hits, Mrs. Robinson, Cecilia, Bridge Over Troubled Waters, The Boxer, and many more. Tickets available at ticketworld.com.ph or Soler Box Office. Presented by Concert Republic. Get your tickets now. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya, kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, malunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan.
Trusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Santhon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C. Santhon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. DCXL News. Ang himpilan ng RMN. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at parang babaeng ang hirap. Maraming salamat sa mga tumatangkilik sa 558 DCXL RMN News Manila. At sa lahat ng Radio Mindanao Network sa istasyon na nakakalat sa buong kapuluan in their individual area of responsibilities. Ano itong mga naabot nyo sa akin? Oh, okay. Alright. Meron lang mensahe rito ang lawyer o abogado ni Pastor Kibuloy patungkol dun sa kanyang mga sinasabi. At siyempre, siguro reaction niya dun sa mga pinag-uusapan sa radyo, telebisyon, nakikita sa dyaryo. Pakinggan natin si Attorney Topacio. Pero na tema ng mga usapin dito or is whether or not si Pastor Kibuloy ay guilty of certain crimes. Ito pong mga question ito ay na-desisyon na po ng ating piskalya at meron pong pending sa kaso sa Estados Unidos. So, para sa akin po, hindi po ito legislation ito. What legislation do they want to formulate out of this kind of inquisitorial system of inquiry? That's Attorney Topacio. That's true. Anyway, iwan na muna natin yung subject matter na yan. At bago natin pag-usapan yung mga, para sa akin, mas mahalagang makonsume o maintindihan ng mga kababayan dyan sa Pilipinas and all over the globe. Yang isinasagawa na palitan ng, hindi naman natin masasabing nag-aaway, kundi palitan ng kanilang kuro-kuro tungkol dyan sa charter change when it comes to the economic provision na pinagtatalunan nila. Importante ho yan. Dahil hagip dyan ang kabuhayan ng buong Kapilipinuhan at ang direksyon ng bansa. That's right. Ngayon. Unahin muna natin itong mga binigkas. Itong last week, may mga sinabi kasi si former President Digong Duterte na meron daw tumawag sa kanya na malapit na siyang arestuhin ng International Criminal Court or ICC. Sa kanya nagmula yan, hindi yan sa media. Kaya ang media
naghahalongkat ngayon at biglang tumahimik itong si former President Duterte. At ngayon, meron din siyempre tayong nakuhang informasyon na ang reaction sa Malacanang, siyempre, ang pinuno ng bayan si President Marcos Jr. Ang sinasabi niya, hindi ebidensya o ano paman ang hinaharangan natin dito sa International Criminal Court sa Pilipinas. I'm paraphrasing kung ano sinabi niya. Ang sinasabi ni President Marcos, basta't ako niya, hindi nababago ang aking posisyon tungkol sa pagpasok dito ng ICC sa ating bansa. Pero hindi ako nila pwede na ma-influensya o makumbinse na sila ay may jurisdiction sa Pilipinas. Yun ang posisyon ni President Marcos. So malinaw nga naman yun. Dahil ang sinasabi nitong kampo ni Duterte, parang pinapasok daw sa Pilipinas itong mga investigador. Narinig ko rin yung sinabi ni President Marcos. Sabi niya, walang magbabawal sa kanila na pumasok dito sa ating bansa. Huwag lang silang gagawa ng kabuktutan o babali ng batas. They can go in and out. Walang makakapagbawal sa kanila. And that's open to everyone. Sabi niya gano'n. Kahit sino pwedeng pumasok sa ating bansa. Kailangan nga natin ng mga turista rito. Parang gano'n. Pero hindi sila pwedeng suportahan ng gobyerno tungkol doon sa kanilang, kung meron man silang ginagawang investigasyon, go ahead. Yun ang sinasabi ni President Marcos para malinaw doon sa mga nagtatanong sa inyo dyan sa Viber. Okay? Now, ang sinasabi din itong si President Marcos, kung mag-i-issue ng warrant of arrest ang ICC, hindi sila tutulong. Meaning na ang kapulisan o ang armed forces, sino man na ahensya ng Pilipinas, hindi tutulong na i-execute yung warrant of arrest sa Pilipinas. So, yun ang posisyon ng magkabilang panig. Ngayon, sa mga bystanders, katulad naming mga commentators na hindi man kami abogado, nakakaintindi kami ng mga batas kung paano kumikilos yan. Ano sistema. Ako para sa akin, tama yung nagsasalita na isa siya sa complainant na nagsampa ng kaso dyan kay dating Pangulong ng Pilipinas na si Duterte. Tungkol doon sa Tokhang. And I'm sure meron siyang pakikipag-ugnayan doon sa mga nagtungo riyan noong Disyembre. Kaya meron ng dala ngayong ebidensya at meron ang lumabas na ang ICC doon sa The Hague, meron silang official statement na no, not guilty si Duterte. Meaning na wala pang desisyon na guilty or not guilty. Patuloy pa rin daw ang kanilang investigasyon. Base doon sa mga nakukuha nila. Laban sa mga may kinalaman di umano sa Tokhang na nakamatay
ng libo-libong mga Pilipino. It's an issue. International. Kaya ito, maririnig nyo rito na bagamat sinasabi ng Pilipinas na hindi nila tutulungan na hulihin si Digong Duterte kung mai-issuehan ng ICC ng warrant of arrest, itong kapaliwanagan nung isa sa mga sampa ng kaso nakasama dun sa International Court. Historically, ang nakikita nila between 1 to 3 months issuance ng warrant from the time of the application. As far as the principal accused are concerned, si former President Duterte, si Bato de la Rosa, si Bongo, mga incumbent senators, at saka kasama rin si Vice President Sara Duterte. Dahil nga, isa kami sa mga naunang nag-file, meron po engagement, yung ICC, nag-inform sila sa amin, tapos may alam din tayo tungkol dun sa mga ibang testigo na nagbigay na ng testimonya sa kanila, sa ICC, na yun, na-record na yung testimony into the records na lang yun, kasi pati cross-examination, doon, nagawa na yun. Dahil court-appointed lawyers na rin who conducted cross-examinations dun sa mga testimonies na yun. Remember, ang ICC, ang kanilang focus nila ay yung mga mastermind, yung mga nagbigay ng order, yung mga in a position to stop it but did not stop it. Kaya sila yung focus. Yung mga witnesses kasi ng mga pamilya ng biktima, ang pwede nilang salisay na may bibigay ay yung for the individual crimes na meron naman ng record, kasi nag-submit yung government ng data. At yun na mismo, sinabi nila, hindi 30,000 yung pinatay namin, 6,000 plus lang. Yun, it's practically an admission of guilt na hindi nila mabubura, Hindi na nila kahit na anong denial nila because they admitted it. And besides, tayo mismo dito, all those who are of age from 2016 to sabihin mo ng 2019, ay alam yung mga patayan na nangyari that time. Recorded, lahat ng mga public pronouncement sila. Kaya nakita nyo, kung ano man yung asertion na itong mga akusado na ito, wala naman nagsasabi sa kanilang, teka, hindi totoo yan, wala naman kami pinapatay. Wala silang pwedeng i-deny kasi tayong lahat dito, saksing buhay. In fact, international media, included sila as one of the witnesses, major sources of testimonial and documentary evidence. Sila nagpatotoo na totoong nangyaring patayan yan. Kaya hindi madidinay. Ang pinakang alibay na lang nila is jurisdiction. Teka muna, di ba? Ang tatapang yung magpapatay ng mga kababayan natin. Tapos may na ginagawa kayo accountable sa mga actions niya, magtatago kayo sa jurisdiction. Meron na, dito ngayon sa batas natin, Republic Act 9851, maliwanag doon na pagka merong iniimbestigahan na Pilipino ukol sa crimes against humanity, ay pwedeng i-surrender ng Philippine government doon sa International Tribunal. Nakalagay yun mismo doon. That's Section 17 of Republic Act 9851. Kaya walang malulusugan Actually, nag-submit sila ng mga after operation report doon sa 6,000 plus na nakamatay na yun, yung nanlaban. Pero, yung kanilang, alam nyo nilagay pa nila sa accomplishment report, na
systematic. In fact, may yung widespread sa buong Pilipinas, iba't ibang parte ng Pilipinas. Tapos systematic kasi parehas yung sistema ng laban, may baril, ganito. So, it's the same, same modus. And in fact, problema pa nila yan kasi yung serial numbers na nakalagay sa mga police reports or after incident report, 1,000 plus lang, unique numbers. Pero yung pinatay, 6,000. Dapat sa inventory mo may 6,000 ka na baril. Pero 1,000 plus lang ang baril nila. Tapos yung mga serial numbers, may mga shared, Hindi man pwedeng nagkahiraman ng baril ito at ginamit sa panlaban. So, kumbaga, ang daming butas talaga. They were so sloppy in their paperwork. Kasi nga, may culture of impunity. Inisip nila, protektado naman kami ni boss, ni Commander-in-Chief. And, in fact, sinasabi ni Duterte yan, gawin nyo, patayin nyo, poproteksyonan ko kayo. Ako ang bahala sa inyo. Ako ang makukulong. Ganun sinasabi niya. Kaya alakas ng loob ng mga pulis na gumawa niya mga killings niya. Unfortunately for them, ito na ngayon. Nawala sila sa poder. They are now vulnerable. Senator Bato, naharapin mo yung consequences ng actions mo. Kasi na yung tapang nyo. Pero iba pinatay nila directly. Kaya ito na ngayon. Ba't ganun? Ba't binabaliktad mo? Hindi na kailangan proteksyonan. Parang ganun implication dun But that's the price dun sa ginawa nyo. They should not pretend na parang wala silang krimen. Meron kayong ginawang krimen. Diba? Lalakas ng loob nyo, tatapang nyo. Ito na ngayon. Diba? Sila yung nag-execute ng public policy ni Duterte to execute yung mga suspected drug users. Kung walang public policy pronouncement si Duterte, wala sanang EJK. Pero kung walang nag-implement ng public policy na yan, kasi that is an illegal order, di wala din dapat EJK. So, silang dalawa yung essential elements to the crime. Kita mo yung sa AFP nung sinasabi ni Duterte umiikot sa iba't ibang kampo, hinihikayat niya yung mga sundalo na kumuha kayo ng mga dyan sa mga nasa drug list. Tapos, kunin nyo, patayin nyo, akong bahala sa inyo. Every time, yun ang sinasabi niya, pero hindi sinunod ng mga sundalo. Kasi it's an illegal order, parang common sense sa mga sundalo. Wala yun sa mandato namin. We're supposed to protect the people and the state. Nag-iisip. Pero itong mga polis na gumawa nito, yung pala, nalaman natin, meron din palang reward money ito or parang bounty. Kada ulong pinapatay, merong cash equivalent doon para ma-encourage to keep on killing. Ganun na nangyari. Kaya essential yung role ni Bato de la Rosa as the chief of police. Kung ginawa niya yung mandato niya as he swore dito sa sa Constitution, dapat walang EJK. Marami silang pwedeng gawin to stop the extrajudicial killings. But they did not. Kaya nawit sila. So that's how the ICC works. Hindi ito para doon sa mga elements na yung mga ground troops na nag-execute. Hindi. Ang hinahabol dito yung mga mastermind, yung mga nagre-relay na utos. Yes. I agree, Hindi na tayo member ng ICC. Kaya hindi na makakompel tayo to order our security forces to effect or enforce the warrant. However, miyembro tayo ng Interpol. At ang ICC ay miyembro din ng Interpol. So the way the Interpol works is pagka nag-issue sila ng international warrant or yung tinatawag na red notice, yung member countries ng Interpol must enforce that warrant kung nasa kanila yung mga hinahanap, yung mga fugitive or yung mga subject ng warrant. So in this case, pag nag-issue ng
warrant yung ICC at ipinasa nila sa Interpol, mag-request sila ng issuance of red notice. Pag dito lumabas sa atin yung red notice, wala tayong magagawa but to enforce it kasi international may cooperation agreement tayo with the Interpol. That's true. You know, kinlaro namin yon dito sa Amerika. Dahil yung Interpol na yan, international yan eh. You know, bagamat sinasabi na pinapaliwanag natin kanina na kung sakaling mag-issue ng arrest warrant ng ICC at ayaw gawin ng kapulisan for some reason, ang Interpol pwedeng mag-arresto dyan sa bansang Pilipinas. At malaking repercussion sa Pilipinas kung haharangin nila ang international police. You know, as a matter of fact, magkakasama yan dyan eh. Interpol, nandiyan nag-uopisina yan sa NBI. I know that. You know, there was one point na may hiningi kaming tulong, dyan ako pinapunta at kinausap ko yung head ng Interpol dyan sa NBI, doon sa Padre Paura. Noon hindi ko alam kung nasa name. Pero that's true. Sinasabi nitong isa sa mga nagsampa ng kaso laban dyan sa mga di umano'y gumawa ng tokhang. Next week, makakakuha pa tayo ng mga informasyon patungkol dyan sa sinasabi na ang gagawin ng ICC ay mag-i-issue na sapagkat I think I have said this, Ms. Cindy Gonzalez, in the past few weeks na 3 months. 3 months, December, sila nangalak ng additional na mga ebidensya at sinasabi na sige-sige ang investigasyon doon sa Hague. Kung 3 months, di December, January, February, March, next month, pagbilang na tayo ng mga araw para makita kung ano ang talagang naging desisyon ng judge doon sa ICC. Bubueltahan natin yan lahat. At like what I said, medyo madidelay ang pakikinig nyo sa YouTube. Pero mga few minutes or so, malalagay na ang ating palatuntunan. That's right. Kaya ang oras natin ngayon ay 2 minutes before 11 p.m. dyan sa inyo ng tanghalian. Linus Elgi po. Atin ito. Back to you, DCXL. That time check was brought to you by AC